Magandang araw mga kaibigan. Ito, advertise muna tayo sa dark chocolate. May stock po tayo ngayon. This is pure organic tablia. Pwede na kayong mag-order. First come, first serve. Dito kayo mag-contact. 0916-9000-997. Nabaliktad lang yung 7. Okay. Gusto kong i-share sa inyo yung result ng latest surveys ng tatlong independent research group. Pulse Asia, SWS, at saka Okta Research. Pinaka-latest itong fourth quarter ng 2023 na kung saan lumalabas na ang most trusted government official walang iba kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya ako bilang DDS vlogger, I am so proud. Hindi ako nagkamali sa pagsuporta sa mga Duterte. Lalo na dito sa kay BP Sara ngayon na kaliwat kanan ang paninira sa kanya. Despite sa paninira, ayan, namamayagpag pa rin. How about you, mga kapwa ko DDS? Proud ba kayo? Nagkamali ba tayo sa pagsuporta kay BP Sara? Okay, isa-isahin natin ha. Dito tayo sa Okta Research. Ang trust rating ni BP Sara is 77%. Pumapangalawa si PBBM, 76%. Kay Senate President Juan Miguel Zubiri is 65%. And then kay Speaker Martin Romualdez, 60%. So, ang lamang ni BP Sara kay Romualdez is malayo. So, ano pa lang yan? Okta, punta tayo sa SWS. Si BP Sara nakakuha ng 61%. Samantalang si PBBM 47%. So, layo ng malayo ang lamang. Si Senate President Zubiri is 44%. Samantalang si Speaker Romualdez napakababa, 28%. Dito muna, talagang nilampaso na ng gusto ni BP Sara si Speaker Romualdez. Dito tayo sa SWS ito ha. Punta naman tayo sa Pulse Asia. Si BP Sara nakakuha ng 78%. Samantalang si PBBM 73%, si Senator Zubiri is 51%, si Speaker Martin Romualdez is 40%. So, 3 independent survey groups, credible, iisa lang ang sinasabi. Most trusted government official, none other, BP Inday Sara. And then, i-relate natin ito sa, I don't know kaninong survey yun, nakalimutan ko na. Kung SWS or, I think Okta, yung best performing government agency is DepEd. Yung satisfaction ng mga tao na sinorvey, DepEd pinakamataas. So, anong ibig sabihin nito? It speaks, nagpapakita ito sa leadership, character, yung kakayahan ni BP Sara na mamuno o magsilbi sa taong bayan. Yan ang ibig sabihin. So, kahit kaliwat kanan ang paninira, i-review lang natin yung mga paninira, yung confidential funds.
wala na. Tumigil na yung issue dahil inayawan na ni BP Sara. Huwag nyo na akong bigyan ng confidential funds. Wala na. Ano pa, yung mga paninira sa Davao City. Sinisilip nila na dami daw kalukuhan na ginawa ni BP Sara nung mayor pa siya. Hindi rin umepekto. Ano pa? Yung ICC. Bago lang lumutang yung sino ba yun? Arturo Las Cañas na biglang idinawit si BP Sara sa extrajudicial killings nung mayor pa siya. Wala rin. Basta, tayong mga DDS, let's expect more to come na binabato talaga ang ating BP Inday Sara. But, normal yon, di ba, ang kasabihan? Ang mangga na mabungahon, very productive, talagang binabato. So, yun. Binabato nila ang ating BP Inday Sara. Kailan? Dito mo makikita yung tatag niya as a leader. Dahil kaliwat kanan ang paninira, hindi nila kayang tibagin. Medyo bumulusok lang ang kanyang rating nung kasagsagan ng confidential funds issue. At ngayon, na-overcome niya na ngayon. Ito, focus lang siya sa trabaho. So, ako, hindi ako nagsisisi sa pagsuporta kay BP Sara. I will remain. Yung suporta ko sa kanya tuloy-tuloy hanggang 2028 dahil naniniwala ko sa Duterte brand of leadership. Nakakamiss yung strong leadership, yung with compassion, yung presidente na talagang tatay na naiangat niya ang image ng mga Pilipino nung kapanahunan niya as president. Maraming mga OFWs na nagbibigay ng feedback na yung mga amo nilang mga foreigners natutuwa, bumibilib na meron tayong matapang at presidente na may malasakit. Ganon ang mga feedback nung panahon ni PRRD. Ngayon, medyo wala na, nagbabago. So, like father, like daughter. Okay. So, i-relate natin dito kay Speaker Martin Romualdez. Ang bababa yung kanyang rating. Kaya, tama si Senator Amy yung kanyang patutsada na itong People's Initiative, initiative ng isang politiko na nag-ambisyon na magkandidato maging presidente kaya wala namang pag-asang manalo. Alam nyo na kung sino na, hindi ko na banggitin yung sa isang patas na eleksyon, honest, orderly, peaceful election, no one can beat BP Inday Sara. Kasi you cannot put a good man or good woman down. Diba? Yun ang kasabihan. Kaya, I don't know kung anong mangyari dito sa People's Initiative na sinimulan nila kasi that's the only means na ma-perpetuate ang power yung mga nakaupo. Grabe, may konting deception. Hindi lang konti, malaki. Na nabubuking na sila dahil nagkaroon ng Senate inquiry. Very clear, ang House leadership may kamay sa nangyayaring People's Initiative. Salamat na lang at nabuking at naalarma ang publiko. Kaya nagkaroon ng prayer rally sa Davao many days ago. Nagsalita ang Tatay Digong na itigil nyo na yan. It's not good. Paninira o paglapastangan yan sa ating konstitusyon. And I hope itigil na nila. Sa ngayon, sana tuloy-tuloy na
yung charter change na ang tutukan lang yung restrictive economic provisions ng 1987 Constitution, well and good. Basta hindi na nila ibabalik yung People's Initiative. Salamat naman sa desisyon ng COMELEC na isuspend ang pagtanggap ng mga signature forms. Sana ito na ang katapusan ng usaping People's Initiative para let's move on. Ang ating gobyerno dapat mag-focus sa mas pressing concern. Ano yung pressing concern? Pag-combat ng inflation. And so far so good, medyo bumababa na yung inflation rate natin ngayon. Sana tuloy-tuloy na yon. Problema na lang yung presyo ng bigas. Dahil nga ongoing na po ang El Nino sa iba't ibang panig ng bansa, yun, hindi mo maiwasan talaga tumataas ang presyo ng bigas. Sana malampasan natin ito as a nation.